Sa unang tingin, akala mo nasa normal na plaza ka lang. Pero tingnan mo to. Boom! Nasa 22nd floor ka pala ng isang building. Ako, dito tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Nasa 23rd floor na to, oh. Tingnan mo, as in. At pagsapit ng gabi, hold your breath. Parang pumasok ka sa isang cyberpunk video game. At yung mga kalsada dito, mind-blowing. Yung mga gasolinahan, nasa tuktok pa ng building. At yung mga tren, lumulusot sa mga residential buildings. Pati mga restaurant, multi-story. Na parang nasa Banawi Rice Terraces ka. Hindi ito AI. Hindi rin ito movie set. Totoong lugar siya. Ito ang pinaka nakakalito, craziest cyberpunk city ng China na nagpanganga sa buong mundo. Welcome to Changxing, China. Dito, hindi mo na alam kung saan nagsisimula ang kalsada at kung saan nagtatapos ang gusali. Hindi mo alam kung nasa ground floor ka na. Parang glitch sa SimCity. Pero mas magulo, mas maganda. Teka, bakit nga ba ganito ang Changxing City? Well, ang syudad na ito kasi ay na-develop sa bundok. So imbis na palapad ang magtatayo ng mga buildings, pataas ang naging development nila. At kung titignan natin ang mapa mula sa space, from 1990s to present, grabe ang naging development ng Changxing. Mula nung 1990s na 2.5 million lang ang population nila, ngayon naging 32 million na. To give you a perspective, halos times 11 na yan ng population ng Quezon City. At dahil nga naging grabe ang development ng Changxing, imaginein mo to, yung isang building na may mall sa baba, train station sa gitna, at highway sa bubungan. Kaya kapag nakatayo ka sa isang parte ng Changxing, hindi mo talaga alam kung nasa pinakaibaba ka na. At ang pinaka-viral, may train sila, oo, literal na tren na dumadaan sa loob ng condominium. Hindi likuran ha, hindi likod. Sa gitna, as in dumadaan sa 6th floor ng building. Baka sabihin mo, paano yung mga residente dyan? Di ang ingay. Well, hindi. Alam mo kung bakit? Soundproof daw kasi yung unit ng tren na yon. At yung ibang mga tenant sa building, parang wala lang. Parang sinabi nila, dumaan lang yung tren sa sala namin, hindi ko napansin. Pero hindi pa yan ang lahat. Changxing has over 14,000 bridges. Parang Metro Manila lang kung sinapian ni Spider-Man. May mga overpass sa ibabaw ng overpass. Highways na parang nakalutang sa ulap. At kung gabi ka mag-drive, promise, parang cutscene yan sa cyberpunk video game. Lahat may LED glow. At parang may side mission kang kukunin habang papasok ka sa office. Pero hindi lang ito pakul ha, hindi lang ito design. Dahil bundok nga ang lungsod, kinailangan nilang maging engineering monsters. Walang plano dito na flat subdivision lang. Ang mga urban planners nila parang naglalaro ng Minecraft habang naka-hyper-focus sa logistics. Ang resulta, isang lungsod na mukhang galing sa future pero nangyayari na ngayon. At eto pa ang mind-blowing. Kahit ganoon sila ka-futuristic, mas mura pa rin ang pamumuhay dito kaysa sa Shanghai o Beijing. Magkano? Ang rent ng 2-bedroom condo with train view nasa 15,000 pesos to 25,000 pesos per month lang. Ibig sabihin, mas mahal pang manirahan sa BGC na nasa 30 to 50,000 pesos ang renta ng mga kondo doon. Pero sa Changxing, oo, may train ka sa tapat ng bintana. May LED skyline view ka. Tapos di pa mahubutas ang bulsa mo sa gastos. Changxing is not just a city. It's an experience. A living, breathing, cyberpunk jungle na totoo. Walang green screen, walang CGI. Kaya kung sawa ka na sa mga lugar na flat at predictable, baka dito mo na mahanap ang thrill na hinahanap mo. Welcome to the wildest urban jungle on earth. Welcome to Changxing. Meron ka pa bang ibang mga lugar na gusto mong i-feature sa ating channel? I-comment mo na yun sa comment section dahil nagbabasa ako. Anyway, kung gusto mo pa na magito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong bagong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.